Marshall Peak, Kabanata 4641. Bright King Cave Heaven, Shuwang. Kung ikukumpara sa 3,000 mundo, na umiral sa hindi mabilang na mga taon, parehong Voidland at Yangkai ay bata pa at walang karanasan. Maraming sikreto ang hindi niya naisip at maraming tanawin na hindi pa niya nakita sa malawak na universo na ito. Sinabi ni Shu Linggang na ang sikreto sa likod ng Universe Temples ay maaaring magbanta sa kaligtasan ng 3,000 mundo, ngunit hindi alam ni Yangkai ang dahilan sa likod nito. Ang Universe Temple ay parang istasyon ng transit para sa mga cultivator. Hanggat naiwan ng isa ang kanilang imprint, maaari nilang gamitin ang Universe Transference Law at agad na bumalik sa isang Universe Temple sa loob ng parehong Great Territory. Bagamat ito ay tunay na walang katotohanan, hindi maintindihan ni Yangkai kung bakit may kinalaman ito sa kaligtasan ng 3,000 mundo. Sa anumang kaso, hindi niya ito pinansin dahil inaakala niyang malalaman niya ang lahat ng palaisipang ito balang araw. Sa kasalukuyan, nakatitig siya sa napakalaking Astral Wind Divine Ability, ngunit nang siya ay naghahanda na pumasok, nakita niya ang isang figure na lumabas mula rito. Ang tao ay nakasuot ng punit-punit na damit at puno ng dugo habang siya ay muntik nang bumangga kay Yangkai, na agad na huminto sa kanyang paglalakad. Nagulat ang lalaking kakalabas lang ng Astral Wind dahil hindi niya inaasahan na makakakita pa siya ng ibang tao sa lugar na ito. Sa sinabi nito, medyo maliksi siya habang mabilis siyang tumabi at nilagpasan si Yangkai. Nang huminto sa isang lugar na 1,000 metro ang layo, lumingon siya para tingnan si Yangkai sa gulat. Nakatitig din sa kanya si Yangkai. Bagamat ang taong ito ay nabugbog at mahina ang kanyang aura, malinaw na isa siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Bukod dito, ang mga sugat sa figure ng taong ito ay nagliliwanag ng gininto ang kinanghabang ang laman sa mga sugat ay namimilipit at gumagaling sa sarili sa isang nakikitang bilis. Habang nakataas ang kanyang kilay, hindi naiwasang maalala ni Yangkai ang isang secret technique mula sa isa sa Cave Heavens, Immovable Bright King Body. Ang Star Boundary ay naging isang pambahay na pangalan dahil mayroong isang World Tree sa lugar na iyon. Noon, habang nasa Star Boundary pa si Yangkai, nakipag-ugnayan siya sa High-Grade Heaven Opening Realm Masters mula sa lahat ng 108 Cave Heavens and Paradises. Tinulungan din siya ni Shu Linggang na mas maunawaan ang mga nangungunang dakilang puwersa noong panahong iyon. Ang Bright King Cave Heaven ay isa sa 36 na Cave Heavens, at ang kanilang mga disipulo ay pawang body tempering masters na ang mga figure ay napakatibay at higit na nalampasan ang mga cultivators sa parehong grado. Iyon ay dahil mayroon silang secret art na tinatawag na Immovable Bright King Body na pinakaangkop para sa body tempering. Mula sa Sect Master hanggang sa Common Disciples, lahat mula sa Bright King Cave Heaven ay master sa body tempering habang ang mga taong may karapatang linangin ang Immovable Bright King Body ay ang pinakamahusay sa kanilang lahat. Hindi sila sanay gumamit ng anumang artifact dahil ang kanilang mga katawan ang pinakamalakas na sandata at depensa. Sa 3,000 mundo, nakolekta ng Bright King Cave Heaven ang pinakamataas na bilang ng body tempering secret arts at secret techniques. Ang Stout Immovable Bright King Body, Unbreakable Diamond Body, at Flawless Golden Body ay napakabihirang special constitution sa labas ng mundo, ngunit karaniwan ang mga ito sa mga disipulo ng Bright King Cave Heaven. Minsang binanggit ni Shu Linggang na napakahirap saktan ang isang cultivator mula sa Bright King Cave Heaven. Parehong matibay ang mga lalaki at babae mula sa sekta, at wala silang pakialam sa anumang malalaking puwersa na mas mababa sa kanilang kalibrere kapag nag-away ang dalawang cultivator sa iisang kaharian. Ang isa mula sa Bright King Cave Heaven ay karaniwang mananalo kung ang isa ay hindi mas malakas. Dahil sa kanilang matatapang na pangangatawan, kaya lang nilang isuot ang kanilang mga kalaban hanggang sa manalo sila sa laban. Hindi inaasahan ni Yangkai na makakatagpo siya ng isang cultivator mula sa Bright King Cave Heaven sa lugar na ito. Tulad ng sinabi ni Shu Linggang, ang mga taong ito na nagtanim ng Immovable Bright King Body ay mga baliw na lalaki na hindi pinahahalagahan ang kanilang buhay. Kanilang ginagamit ang anumang makakaya nila upang pasiglahin ang kanilang mga katawan, gaano man kapanganib. Maliwanag na ang taong ito ay sumugod sa Astral Wind Divine Ability noong nakaraan upang palakasin ang kanyang pangangatawan. Hindi maiwasan ni Yangkai na humanga sa lalaking ito, na ang katawan ay kasing tibay ng sarili niyang half-dragon form. Dapat pansinin na ang Astral Wind Divine Ability ay malamang na naiwan ng isang 9th Grade Heaven Opening Realm Master. Kahit na ang karaniwang High-Grade Heaven Opening Realm Master ay mahihirapan habang nasa loob nito. Bagamat ang 6th Grade Heaven Opening Realm Master na ito ay mukhang bagbog, ang totoo ay nagkaroon lamang siya ng ilang sugat sa laman.
Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng matatag na katawan si Yang Kai ay dahil mayroon siyang bloodline ng Dragon Clan. Sa kabilang banda, ang taong ito ay nagpainit ng kanyang katawan sa pamamagitan ng purong pagsusumikap at tiyaga. Ang hindi kilalang lalaki na iyon ay nagtaas ng noo at nagtanong. Nandito ka ba para palamigan din ang iyong katawan, junior brother? Oo, ngumiti si Yang Kai at tumango. Lumiwanag ang mga mata ng tao nang marinig niya iyon habang walang pag-aalinlangan siyang nagbigay kay Yang Kai ng thumbs up. Matapang ka at maunawain. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang hinlalaki sa kanyang sariling ilong at nagyabang sa pagsasabing. Tulad ko, napangiti si Yang Kai nang marinig iyon. Dahil nakumpirma na ang taong ito ay mula sa Bright King Cave Heaven, maaari niyang hayaan ang kanyang pagbabantay. Ang mga cultivator mula sa Cave Heavens at Paradises ay maaaring maging mayabang, ngunit hindi sila karaniwang gumagawa ng gulo at nakikipag-away sa iba ng walang dahilan. Shuwang. Sinabi ng binata kay Yang Kai ang kanyang pangalan at same time na tumingin sa kanya. Ano ang pangalan mo, junior brother? Bagamat pareho silang nasa 6th grade, direktang tinuturing ng taong ito ang kanyang sarili bilang senior brother, kaya maliwanag na siya ay may prangka na personalidad. Yang Kai. Kaya si junior brother Yang. Matigas na tumango si Shuwang. Habang nagsasalita siya, lahat ng sugat niya sa katawan ay naghilom na. Bagamat mukhang pagod pa rin siya, gagaling siya pagkatapos makapagpahinga. Pagkatapos ay masigasig niyang sinabi. Junior brother, dahil nahanap mo na ang Astral Wind Divine Ability na ito at gusto mong pumasok upang pasiglahin ang iyong katawan, mayroon akong ilang payo para sa iyo bilang isang senior brother. Pakituloy, senior brother Shu. Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay. Sinabi ni Shuwang. Ang loob ng divine ability na ito ay talagang isang magandang lugar para sa body tempering. Gayunpaman, ito rin ay lubhang mapanganib, kaya kailangan mong mag-ingat. Kailangan mong maging maingat lalo na sa mga wind spirits at hindi dapat hayaan silang lumapit sa iyo. Mahirap alisin ang mga ito, at maaari nilang makuha ang iyong world force para palakasin ang kanilang sarili. Kung lalabanan mo sila, lalo silang lalakas, pero kung hindi mo sila lalabanan, hindi ka nila iiwan. Maaari din silang makalusot sa iyong miniature universe, kaya maging maingat lalo na. Alam na ito ni Yang Kai. Noong nakaraan, marami siyang inilabas na Heaven Opening Realm Masters mula sa Shadowless Cave Heaven. Noong dumaan sila sa Astral Wind Divine Ability, ang ilan sa 4th grade Heaven Opening Realm Masters ay nilusob ng Wind Spirits. Sa loob lamang ng 10 paghinga, nilamon ang kanilang mga pamana, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang miniature universe at humantong sa kanilang pagkamatay. Malinaw na si Shuwang ay isang prangka na individual dahil hindi niya itinago ang katotohanan ito kay Yang Kai sa kabila ng katotohanan ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Isang naantig na Yang Kai ang nagtanong. Ang iyong miniature universe ba ay pinasok ng isang wind spirit, senior brother? Hindi ito malalaman ng taong ito kung hindi niya ito naranasan. Gaya ng inaasahan, medyo natatakot si Shuwang nang maalala niya. Sa kabutihang palad, kahit papaano ay nagawa kong pilitin ito. Kung hindi, nawalan na ako ng buhay. Siya ay higit pa sa maswerte dahil nagawa niyang pilitin ang isang wind spirit palabas ng kanyang miniature universe. Ang taong ito na nagngangalang Shuwang ay tila may sariling natatanging pamamaraan. Hindi na nilaliman ni Yang Kai ang paksa at tumango lang siya ng may pasasalamat. Maraming salamat sa babala, senior brother Shu. Tatandaan kong tumakas ako sa wind spirits kapag nakita ko sila. Ngumisi si Shuwang at ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Ang isang tunay na lalaki ay kayang sumuko kapag kinakailangan na gawin ito. Mahal na mahal kita, junior brother. Bigla na lang niyang binobola ang kamao niya at pinalo ito ng kabilang palad. Habang mukhang palaban, sinabi niya. Dahil binigyan kita ng ganoong mahalagang impormasyon, gusto kong hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng pabor. Maaari mong makita ito ng kaunti kakaiba, bagaman. Isang masamang pakiramdam ang bumalot kay Yang Kai habang bahagyang kumunot ang kanyang noo. Dahil ito ay kakaiba, marahil ay hindi mo na ito dapat ipaalam. Napatawa si Shuwang. Paumanhin, tinanggihan ang iyong kahilingan. Dahil pareho tayong body tempering cultivator, at nasa iisang grado tayo, hindi natin dapat palampasin ang ganoong pagkakataon. Makipag-away ka sa akin, junior brother. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin, at wala akong pakialam kung magagawa mong sirain ako. Nang walang pakialam kung sasang-ayon si Yang Kai o hindi, direktang sumulong si Shuwang at itinulak ang kanyang kamao. Dahil inaasahan na ito ni Yang Kai, agad niyang itinaas ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake.
Agad niyang naramdaman ang isang marahas na puwersa na dumarating sa kanya na para bang sinusuntok niya ang isang buong universo. Nang hihiram ng puwersang iyon, hindi napigilan ni Yang Kai at hinayaan ang kanyang sarili na mapalipad pabalik, na bumagsak sa Astral Wind Divine Ability. Si Shu Wang, na isang suntok lang ay nagpakawala, saglit na natulala bago niya itinikom ang kanyang mga labi. Ang junior brother na iyon ay madulas. Gusto niyang habulin si Yang Kai. Gayunpaman, naubos lang niya ang kanyang lakas. Kung siya ay pumasok muli sa Divine Ability sa ganoong kalagayan, siya ay mag-aanyaya ng kaguluhan sa kanyang sarili. Matapos itong mag-isip, ngumiti siya. Hindi naman habang buhay kang magtatago sa loob. Hihintayin na lang kitang lumabas. Kasunod nito, umupo siya ng naka-cross legs at nilagok ang ilang heaven opening pills bago gumaling sa katahimikan. Pagkaraan ng 3 araw, si Shu Wang ay lumitaw na namangha. Noong una ay naisip niya na si Yang Kai ay tatagal lamang ng 1 o 2 araw sa Astral Wind, ngunit ang huli ay hindi pa rin nakikita kahit saan. Dapat pansinin na sa unang pagkakataon na pumunta siya dito, maaari lamang siyang tumagal ng 5 araw. Pagkalipas ng 5 araw, wala pa ring mahanap si Yang Kai. May pag-aproba sa mukha ni Shu Wang dahil nagawa rin ni Yang Kai na magtagal sa kabila ng katotohanang ito ang unang pagkakataon niya rito. Ipinakita nito na si Yang Kai ay kasing tibay ni Shu Wang, at malamang na magkapantay sila. Pagkaraan ng 10 araw, nagpakita si Shu Wang ng isang solemne na ekspresyon. Makalipas ang kalahating buwan, hindi na nagawang maupo ni Shu Wang habang sumugod siya sa Astral Wind upang hanapin si Yang Kai. Makalipas ang 1 pang kalahating buwan, lumipad siya palabas ng Astral Wind habang puno ng dugo. Lumingon siya para tingnan ang napakalaking Astral Wind at bumantong hininga. Bakit siya namatay sa murang edad? Ngayon ay mas kaunti na ang taong makakalaban sa akin. Nakakatakot ang pakiramdam na ito. Isang buong buwan na ang nakalipas mula nang pumasok si Yang Kai sa Astral Wind, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Sinubukan ni Shu Wang na hanapin siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Halata na ngayon na nawalan ng buhay si Yang Kai. Itinuring ni Shu Wang na si Yang Kai ay pumanaw matapos ang kanyang miniature universe ay salakayin ng isang wind spirit. Ang dahilan kung bakit nagawang pilitin ni Shu Wang ang isang wind spirit mula sa kanyang miniature universe ay dahil nakatagpo siya ng isang tiyak na pagkakataon sa nakaraan na nagbigay sa kanya ng higit na kontrol sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, maaaring hindi makopya ng ibang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang kanyang tagumpay. Sa sinabi niyan, ang talagang ikinagalit ni Shu Wang ay ang walang tamang pakikipaglaban sa kanya ni Yang Kai bago siya mamatay. Sa kabila noon, magkakilala lang sila. Bagamat naawa siya kay Yang Kai, hindi naman talaga sila magkaibigan sa simula, kaya pagkatapos makaramdam ng panghihinayang saglit, tumigil si Shu Wang sa pag-iisip tungkol dito at nagpahinga ng kaunti bago bumalik sa Astral Wind. Habang hinahayaan niyang hiwain ng Astral Wind ang kanyang laman, sinubukan niyang unawain ang kahangalan ng Immovable Bright King Body. Samantala, si Yang Kai, na inaakalang patay na, ay nakaupo sa isang lugar sa kailaliman ng Astral Wind habang nakakross ang kanyang mga paa. May isang sinaunang puno na umaaligid sa kanyang likuran habang ang mabababang nakasabit na mga sanga nito ay bumubuo ng isang kalasag na pumipigil sa Astral Wind sa paligid niya. Ang hangin na maaaring maging sanhi ng mga taong tulad ni Shu Wang na mabalat ng dugo ay hindi makakapasok sa Towering Evergreen. Maaari lamang itong bumuo ng ilang ripples sa ibabaw ng Green Light Barrier. Isang wind spirit na may 4 na paa ngunit walang anumang anyo ng mukha ang umungol at bumaril patungo kay Yang Kai, na para bang ito ay isang peteng na nahuling amoy ng dugo sa tubig. Nang malapit na itong bumagsak sa Towering Evergreen, isang ideya ang pumasok sa isip ni Yang Kai habang bahagyang binuksan niya ang protective layer ng kanyang divine manifestation. Dahil wala ng mga hadlang, ang wind spirit ay direktang bumagsak sa miniature universe ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4642. Blood Crow. Mayroon ng ilang wind spirit na may iba't ibang laki at lakas sa loob ng miniature universe ni Yang Kai. Gayunpaman, lahat sila ay sinusunog ng Golden Crow True Fire. Noong nakatakas dati si Yang Kai sa lugar na ito, ginamit niya ang kanyang Golden Crow True Fire para harapin ang mga wind spirits na lumitaw. Sa ganoong karanasan, nagawa niyang ulitin ang prosesong ito ng madali. Habang ang wind spirits ay tila umuungol, sila ay walang boses. Nagpumigla sila sa katahimikan habang sila ay sinisira ng Golden Crow True Fire. Pagkatapos masunog ang bawat wind spirit, isang maitim na fog ang ilalabas kasama ng malaking halaga ng purong World Force. Madaling makuha ni Yang Kai ang World Force na ito para palakasin ang kanyang miniature universe. Ang madilim na fog ay malinaw na isang bagay na masama, sa makatuwid,
Tatatakan ito ni Yang Kai at pagkatapos ay pipilitin itong palabasin sa kanyang katawan. Bilang resulta, tila nababalot siya ng isang layer ng black chi, na medyo nakakatakot. Maraming wind spirits ang naalagaan sa Astral Wind Divine Ability sa loob ng millennia. Bukod dito, naging sensitibo sila sa kanilang paligid. Sa sandaling pumasok si Yang Kai, maging ang wind spirits sa di kalayuan ay napansin siya at sinugod siya. Ang wind spirits ay sinunog at pinatay habang ang pamana ng miniature universe ni Yang Kai ay tumaas. Makalipas ang isang buwan, mas kaunting wind spirits ang tumalon sa bitag, at kalaunan, wala nang nagpakitang muli. Tumayo si Yang Kai at tinungo ang kailaliman ng Astral Wind Divine Ability bago ulitin ang parehong proseso. Samantala, si Shu Wang, na nagsasanay ng body tempering sa Astral Wind Divine Ability, ay medyo nalito kamakailan. Noong nakaraan, sa tuwing papasok siya sa Astral Wind, panapanahon siyang naaabala ng mga wind spirits. Wala siyang intensyon na harapin ang mga nakakatakot na wind spirits na iyon, kaya maaari lamang siyang tumakas. Sa makatuwid, ang kanyang pagsasanay ay may kasamang pagtitiis sa Astral Wind Divine Ability habang tumatakas mula sa wind spirits. Gayunpaman, malinaw niyang naramdaman na ang wind spirits ay nabawasan sa bilang kamakailan, at kalaunan, wala siyang makita kahit isa. Ito ay palaisipan sa kanya. Mahigit 10 taon na siyang naglilinang sa lugar na ito, ngunit hindi nagbago ang sitwasyon. Hanggang sa dumating ang binata na nagngangalang Yang Kai na ang mga bagay ay naging iba. May kinalaman kaya sa kanya ang pagkawala ng wind spirits. Gayunpaman, personal na naranasan ni Shu Wang ang kapangyarihan ng mga wind spirit na iyon. Bagamat isa rin siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kailangan pa rin niyang tumakas sa kanila, kaya paanong makakaligtas si Yang Kai sa kalamidad? Habang nakakaramdam ng pag-uusyoso, nag-shuffle si Shu Wang patungo sa kailaliman ng Astral Wind, na hindi pa niya sinubukang pasukin sa nakalipas na 10 taon. Kahit saan siya pumunta, maliban sa mapanirang Astral Wind, wala siyang makitang kahit isang wind spirit. Hindi niya nagawang pumunta ng masyadong malayo sa Astral Wind dahil hindi niya kayang tiisin ang tearing forces. Nang maabot ang kanyang limitasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis. Sa kasamaang palad, hindi niya maisip kung buhay pa si Yang Kai, o kung may kinalaman sa kanya ang pagkawala ng wind spirits. Isang araw, habang nagmumuni-muni si Shu Wang sa labas ng Astral Wind, bigla niyang naramdaman na may kakaiba. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pulang uwak na may duguan ang mga mata 1,000 metro ang layo. Habang umaaligid sa kawalan, tinitigan siya ng uwak na nakatagilid ang ulo. Nang makitang iminulat ni Shu Wang ang kanyang mga mata, biglang ibinaba ng uwak ang mga pakpak nito at tumili. Isang nakakabahalang sigaw ang agad na narinig sa isip ni Shu Wang. Kasunod ng pangunguna ng boses, nag-iba-iba ang kanyang mga iniisip habang ang bug zone ng enerhiya ay tumama sa kanyang ulo. Blood Crow. Nanlaki ang mga mata ni Shu Wang at nagmamadaling tumayo. Ang Blood Crows ay isang simbolo pati na rin ang pamagat ng isa sa mga pinakamalaking kalamidad sa Shattered Heaven sa nakalipas na mga dekada. Ang Blood Crow Divine Monarch, na nagtipon ng isang grupo ng Heaven Opening Realm Masters, ay nanirahan sa Shattered Heaven at sa nakalipas na ilang taon, ay nakagawa ng maraming karumal-dumal na krimen at pumatay ng hindi mabilang na tao. Maliban sa mga cultivator mula sa mga ordinaryong sekta na nag-explore sa Shattered Heaven para maghanap ng mga kayamanan, maging ang ilan sa mga nangungunang cultivator mula sa Cave Heavens and Paradises ay natalo dahil sa Blood Crow Divine Monarch. Ang ilan sa kanila ay pinatay pa. Marami sa kanila ay 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Maaaring hindi alam ng iba ang background ng Blood Crow Divine Monarch, ngunit lubos na alam ni Shu Wang iyon dahil siya ay 6th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Bright King Heaven. Ilang taon na ang nakalipas, gumuho ang Blood Monster Cave Heaven, na matatagpuan sa Blood Monster Territory. Ang Blood Monster Cave Heaven ay isang Universe Cave Heaven na naiwan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na kilala bilang Blood Monster Divine Monarch pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa oras na iyon, natrap niya ang isa pang 7th grade Heaven Opening Realm Master na tinatawag na Black Crow Divine Monarch sa kanyang miniature universe. Noong nagbukas noon ang Blood Monster Cave Heaven, sinamantala ng Black Crow Divine Monarch ang pagkakataon at muling ipanganak sa katawan ng ibang tao. Mayroon na siyang pamana ng isang 7th grade master, kaya kahit na isa lamang siyang 5th grade Heaven Opening Realm Master pagkatapos mangagaw ng isa pang katawan, siya ay isang tuso at tusong matandang Sorrow. Habang siya ay pinigilan sa Universe Cave Heaven, naiintindihan ng Black Crow Divine Monarch ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture na naiwan ng Blood Monster Divine Monarch, na lubos na nagpapataas ng kanyang lakas.
Sa loob ng Blood Monster Cave Heaven, pinatay ng Black Crow Divine Monarch ang marami sa mga disipulo mula sa Cave Heavens at Paradises na pumasok sa Universe Cave Heaven para sa karanasan sa buhay, na ikinagalit ng mga dakilang puwersang iyon. Matapos bumagsak ang Blood Monster Cave Heaven, kinulong ng mga mula sa Cave Heavens and Paradises ang Territory Gates na humahantong palabas ng Blood Monster Territory sa pagtatangkang makuha ang Black Crow Divine Monarch upang maipaghiganti nila ang pagkamatay ng kanilang mga disipulo. Gayunpaman, hindi tiyak kung anong panlilinlang ang ginamit ng lalaking iyon, ngunit nakatakas siya. Kasunod nito, dumating ang Black Crow Divine Monarch sa Shattered Heaven. Sa buong 3,000 mundo, tanging isang walang batas na lupain tulad ng Shattered Heaven ang medyo ligtas para sa kanya. Nabalitaan ni Shu Wang mula sa kanyang mga elder na si Tizing, na responsable sa mga panlabas na gawain ng Myriad Demons Heaven, ay pinatay ng Black Crow Divine Monarch. Sinasabing siya ay tinambangan noong siya ay nasa kritikal na kondisyon at naubos ang lahat ng kanyang blood essence. Kung hindi, ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi sana madaling pumanaw. Sa paglipas ng mga taon, ang Cave Heavens and Paradises ay nagdeploy ng hindi mabilang na mga disipulo at mapagkukunan sa Shattered Heaven sa pagtatangkang makuha ang Black Crow Divine Monarch. Ang mga mula sa Myriad Demons Heaven ay lalong masigasig sa gawaing ito. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay naging walang saysay. Sa paglipas ng mga taon, lumipas ang mga dekada, ang Black Crow Divine Monarch ay nag-recruit ng higit pang mga subordinate. Dahil lubos niyang naintindihan ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto, at binago din niya ang kanyang titulo mula sa Black Crow patungong Blood Crow. Sinasabing kahit saan pumunta ang Black Crow, lahat ng may buhay na nilalang ay mamamatay. Sa makatuwid, sa sandaling nakita ni Shu Wang ang isang Black Crow, alam niya na siya ay nasa problema. Habang bumangon, binato niya ng suntok ang umuugong na Blood Crow at agad itong ginawang ambon ng dugo. Bago pa man makatakas si Shu Wang, isang ulap ng dugo ang dumaloy at pinalibutan siya, na nagsisigurong hindi siya makakatakas. Kasabay nito, isang nakakatakot na tawa ang narinig at isang boses ang sumigaw. Mayroon kang napakaraming sigla, brat. Maswerte ang monarch na ito. Umungo si Shu Wang habang nakakuyom ang mga kamao. Habang siya ay nasa loob ng ulap ng dugo, hindi niya natukoy ang kanyang direksyon, at kahit na ang kanyang world force ay lumundag at nabasag ang mga piraso ng ulap ng dugo, hindi nagtagal ay naibalik ito at patuloy na nilamon siya. Sa kabila ng nasa isang mapanganib na sitwasyon, si Shu Wang ay nanatiling hindi nababahala. Habang ginagamit niya ang kanyang divine sense para hanapin si Blood Crow at paulit-ulit na itinulak palabas ang kanyang mga kamao sa isang kahanga-hangang paraan. Dahil palagi siyang nakakaalis sa Astral Wind Divine Ability, walang paraan na mawala ang buhay niya rito. Tulad ng isang pusa na nakahuli ng daga, tinuya siya ng Blood Crow Divine Monarch sa pagsasabing, "Subukan mo pa, brat. Bakit ang hino mo? Panatilihing uminit ang iyong dugo." Natural na hindi siya pinansin ni Shu Wang. Ang matinding labanan ay tumagal ng 3 araw. Ang sigla ni Shu Wang ay hindi nalalanta habang siya ay nanatili sa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Nagliwanag ang kanyang katawan ng gininto ang glow habang ang kanyang immovable Bright King body ay ganap na na-activate. Ang karaniwang Heaven Opening Realm Master, kahit na sila ay nasa 6th grade, ay natagos sana ng blood cloud at sinipsip ang kanilang dugo noon pa man. Kapag nalanta ang sigla ng isang tao, ang kanilang lakas ay bumagsak sa isang punto kung saan sila ay madaling mahuli ng kanilang kalaban. Dahil nagawa ni Shu Wang na itakwil ang Astral Wind, natural na magagawa niya ito para sa blood cloud na ito. Ang immovable Bright King body ay isang body tempering secret art na higit pa sa flawless golden body. Kahit na ang ulap ng dugo ni Blood Crow Divine Monarch ay malabo, hindi nito nagawang saktan si Shu Wang sa maikling panahon. Gayunpaman, para sa Blood Crow Divine Monarch, si Shu Wang ay isa lamang sulok na hayop na sa kalaunan ay kailangang umamin ng pagkatalo. Dahil hawak niya ang ganap na kalamangan, masisiyahan siya sa kanyang pagkain hanggat maaari niyang ipagpatuloy si Shu Wang. Ito ay talagang isang pinagmumulan ng amusement na pinapanood ang kanyang pagkain na nahihirapan bago mamatay. Makalipas ang kalahating buwan, biglang tumigil si Shu Wang sa pag-atake. Habang nakatingin siya sa makapal na ulap ng dugo, pinuri niya ang kabilang partido sa pagsasabing, "Ikaw nga ay nabubuhay ayon sa iyong reputasyon, Blood Crow Divine Monarch." Muling narinig ang nakakatakot na tawa. "Itigil na ang pambabola nitong Monarch. Hindi kita bibitawan kahit anong mangyari. Kung mabait ka, sumuko ka na at papatayin kita ng hindi masyadong masakit. Kung mananatili kang matigas ang ulo, sisiguraduhin kong magdurusa ka ng husto bago ka mamatay."
Tumawa siya. Ngumisi si Shuwang at ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Gusto mo akong kainin? Hindi ka ba nag-aalala na baka sumabog ang tiyan mo? Ngumisi si Blood Crow. Malakas ang tiyan ng monarch na ito. Walang bagay sa mundo na hindi ko makakain. Subukan mo, kung gayon. Nang matapos ang kanyang mga salita, diretsong umupo si Shuwang na nakakross ang kanyang mga paa at tumigil sa paggawa ng anumang walang saysay na pagtatangkang tumakas. Habang inalis niya ang laman ng kanyang isipan at nanatiling hindi gumagalaw, isang gintong figure ang nagpakita sa kanyang likuran at pinrotektahan siya. Nang makita iyon, napakunot ang noo ni Blood Crow. Kung ipinagpatuloy ni Shuwang ang bulag na pagsusumikap, mabibilis lang sana niya ang sarili niyang kamatayan. Kahit na malakas ang 6th grade Heaven Opening Realm Master, limitado ang pamana ng kanilang miniature universe. Hindi tulad ni Shuwang na maaaring magsayang ng kanyang lakas magpakailanman. Gayunpaman, ngayong nakaupo na si Shuwang at itinoon ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagprotekta sa kanyang sarili, maaari siyang huminto ng mas matagal, na nagdulot ng inis sa Blood Crow. Bihira siyang makatagpo ng sinuman na ang sigla ay kasing laki ng taong ito sa kanyang nakaraang buhay, lalo pa ang buhay na ito. Kung mapapadalisay niya ang blood essence ni Shuwang, ang kanyang cultivation ay tataas ng husto. Ito ay mas epektibo kaysa sa paggamit ng ilang ordinaryong 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Antong hininga si Blood Crow. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiyaga. Kasunod nito, ganap niyang inactivate ang blood mist sa pagtatangkang makapasok kay Shuwang. Ang mga layer ng ripples ay nagsimulang lumitaw sa ginintoang figure, na kung saan ay ang manifestasyon ng Immovable Bright King. Samantala, ilang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang biglang nagpakita sa blood mist at binomba ang nakaupong Shuwang gamit ang kanilang secret techniques at divine abilities. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay pawang mga allopiers ng Blood Crow Divine Monarch. Ang ilan sa kanila ay inilabas niya sa Blood Monster Cave Heaven noong nakaraan habang ang ilan sa kanila ay nasakop sa Shattered Heaven. Walang anumang pagbubukod, lahat sila ay tinuruan ng mga piraso ng Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture at itinanam ng isang Blood Principle Restriction. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila maglakas loob na suwayan si Blood Crow. Minsan ay mayroong isang bagong nasakop na 6th grade Heaven Opening Realm Master na nanatiling mayabang at mapanghamon, ngunit sa isang pag-iisip, ginawa ng Blood Crow Divine Monarch ang 6th grade Heaven Opening Realm Master na iyon, na itinanam ng isang Blood Principle Restriction, sa isang lusik ng Blood Essence at kinain siya. Pagkatapos nito, walang nangahas na sumuwi muli kay Blood Crow. Bagamat hindi kumpletong bersyon ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture na kanilang nilinang, nagawa na rin nilang pinuhin ang Blood Essence, na nagbigay daan sa mabilis na pagdami ng kanilang mga kultibasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga pundasyon ay hindi matatag, at ang kanilang mga ugali ay naapektuhan, na naging mas brutal at ganid. Martial Peak, Kabanata 4643. Medyo masigla dito. Ang lugar kung saan matatagpuan ang Astral Wind Divine Ability ay nasa kailaliman ng Shattered Heaven kung saan bihirang may bumisita. Si Shuwang ay nagkataon sa napakagandang lugar na ito para sa body tempering sa nakaraan ng hindi sinasadya, ngunit ngayon na siya ay nakulong ng Blood Crow's Divine Ability, hindi man lang siya umaasa na mailigtas. Ang kanyang sitwasyon ay lumala mula nang siya ay nahaharap sa mga pag-atake ng ilang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na nagsilbi sa Blood Crow. Sa loob lamang ng ilang araw, ang gininto ang ningning ng kanyang Immovable Bright King body ay lumabo ng husto. Ang gininto ang figure sa likod niya ay nanggatol din, na tila babagsak ito anumang oras. Dahil siya ay nasa napakapanganib na sitwasyon, siya ay mapapahamak ng walang proteksyon ng Immovable Bright King body. Sa katunayan, si Shuwang ay hindi natatakot sa kamatayan. Dumating na sa puntong panatag na siya sa tadhana, nadismaya lang siya sa sarili niya sa sobrang kahinaan na hindi man lang nakatakas sa Blood Crow. Siya ay isang disipulo mula sa Bright King Cave Heaven na nagal-inang ng Immovable Bright King body. Bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, natural siyang makapangyarihan. Sa mga cultivator sa parehong grado, tanging ang mga mula sa ibang cave heavens at paradises ang posibleng kaparehan niya. Ang natitira sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa 3,000 worlds ay hinding-hindi makakatalo sa kanya. Gayunpaman, iba ang Blood Crow. Ang taong ito ay isinilang na muli pagkatapos sumakop sa katawan ng ibang tao, kaya siya ay may pamana ng 7th grade, at nagtataglay siya ng ilang malalim at mahiwagang divine abilities. Kaya, mas malakas siya kaysa sa karaniwang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Bukod pa rito, mayroon siyang bilang ng 6th grade blood slaves upang magsilbi bilang kanyang mga alipin.
Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman ni Shuwang ang labis na pagkasira ng loob. Hindi ka na magtatagal, bata. Ano ang silbi ng hirap na hirap? Dapat mong malaman na kapag mas maaga kang sumuko, mas mabilis kang mapapawi ang iyong paghihirap. Umalangaw-ngaw ang boses ni Blood Crow sa paligid ng ulap ng dugo habang tinatangka siyang guluhin. Si Shuwang ay natural na hindi mahuhulog sa kanyang panlilinlang dahil hindi niya pinansin ang Blood Crow. Habang iniiwasan niya ang ambon ng dugo, kailangan din niyang harapin ang 6th grade blood slaves. Napakatigas ng ulo mo. Kung ganoon, hahayaan kitang matikman ang sakit ng kamatayan. Sa sandaling matapos magsalita ang Blood Crow, ang ulap ng dugo sa paligid ni Shuwang ay lumundag ng marahas. Isang maliit na bitek ang lumitaw sa madilim na immovable Bright King body. Dumaan ang ambon ng dugo sa bitek at umikot sa paligid ni Shuwang na parang ahas. Napasigaw si Shuwang at itinulak ang kanyang lakas upang harangan ang lahat ng kanyang mga butas at acupoints. Alam niyang kapag napasok na siya ng ambon ng dugo, mapapahamak siya. Sa panahong iyon, gaano man katibay ang kanyang katawan, siya ay makokontrol ng Blood Crow Divine Monarch's blood principles. Bagamat naabala, mas nahirapan si Shuwang na harapin ang 6th grade blood slaves. Nang ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid, isang figure ang biglang bumaril mula sa napakalaking Astral Wind Divine Ability. Nang makita niya ang tanawin sa harap niya, nagulat siya sa sinabi niya. Medyo masigla dito. Nang makakita ang bagong dating na ito ng isang pamilyar na aura, itinaas niya ang kanyang noo at tumingin sa ulap ng dugo habang bumubulong. Black Crow. Nang handa na ang Blood Crow na sirain ang matipunong immovable Bright King body at sumipsip ng blood essence ni Shuwang, nagulat siya saglit. Nang madetect si Yang Kai gamit ang kanyang divine sense, napabulalas siya. Bakit ka nandito, brat? Habang nagulat si Yang Kai nang makita niya ang Blood Crow sa lugar na ito, ang kabilang partido ay parehong nagulat. Matandang magkakilala silang dalawa. Noong nasa Blood Monster Cave Heaven sila noon, sa una ay gustong agawin ng Blood Crow ang katawan ni Yang Kai dahil ang huli ay may napakagandang sigla, ngunit sa huli ay nabigo siya sa kanyang pagtatangka. Dahil babae si Ku Huashang, hindi rin siya valid na target. Sa kabilang banda, si Pei Wenzuan, na mula sa Myriad Demons Cave Heaven, ay may paraan para itakwil siya. Sa huli, maaari lamang sakupin ng Blood Crow ang katawan ni Zhou Yi, na mula sa Great Thousand Bloodland, at matagumpay na naipanganak na muli. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa Blood Monster Divine Palace sa pagtatangkang pinuhin at kontrolin ito. Kung nagtagumpay siya, siya ang magiging may-ari ng Blood Monster Cave Heaven. Sa panahong iyon, ang lahat ng mga cultivator sa lugar na iyon ay kontrolado niya. Gamit ang mga mapagkukunan sa Blood Monster Cave Heaven bilang kanyang suporta, magkakaroon ng sapat na oras at puhunan ang Blood Crow upang maibalik ang kanyang sarili sa kanyang pinakamataas. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay nabigo ni Yang Kai, na sumire sa Blood Monster Divine Palace at naging sanhi ng pagkawasak ng Blood Monster Cave Heaven. Ang Blood Crow Divine Monarch ay nalantad ng maaga at naging pantirya ng panunuya. Masasabing dahil kay Yang Kai kaya kinailangan ng Blood Crow na magtago sa Shattered Heaven. Kung hindi nabigo ng brat na ito ang kanyang plano, nanatili sana siya sa Blood Monster Cave Heaven at namuhay ng walang pakialam sa halip na maging maingat sa lahat ng oras ngayon. Noong dating dumating si Yang Kai sa Shattered Heaven upang iligtas ang Preparatress, silang dalawa ay nagkita at lihim na nagtulungan. Sa labanang iyon, pinangunahan ng Blood Crow Divine Monarch ang kanyang blood slaves at pinatay ang maraming Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises. Bagamat nagsanib puwersa na sila noon, hindi pa rin ito neresolba ang sama ng loob sa pagitan nila. Walang araw na ayaw ng Blood Crow na balatan ng buhay si Yang Kai at inumin ang kanyang dugo. Gayunpaman, mula noong huling pagbisita ni Yang Kai sa Shattered Heaven ilang dekada na ang nakararaan, wala nang anumang balita tungkol sa kanya. Bagamat nagngangalit ang Blood Crow sa galit, wala siyang magagawa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita niya si Yang Kai sa araw na ito. Habang siya ay nabigla, siya rin ay tuwang-tuwa. Noon, si Yang Kai ay may proteksyon ni Jiuyin, isang makapangyarihang divine spirit, kaya walang paraan para sa Blood Crow na makitungo sa kanya. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya pa siyang magtrabaho sa kanya. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Hindi lamang umakyat si Blood Crow sa 6th grade, ngunit ang kanyang blood slaves ay naging napakalakas din. Maging si Shuwang, na mula sa Bright King Cave Heaven, ay nakulong sa kanyang divine ability. Hanggat si Yang Kai ay hindi protektado ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, hindi siya maliligtas sa kalamidad sa pagkakataong ito. Ito ay maliwanag na siya ay nag-iisa,
at walang 7th grade Heaven Opening Realm Master o Divine Spirit sa paligid upang protektahan siya. Hahaha, hindi napigilan ni Bloodcrow na mapatawa sa mapang-asar na paraan. Nakakapagod talaga ang isang tao sa mga bakal na sapatos na naghahanap ng kanilang mga paa. Brat, dobleng kaligayahan para sa akin ngayon. Mukhang magkakaroon ako ng sapat na pagkain pagkatapos ng mahabang panahon. Naging mabait ang langit sa monarch na ito. Tiyak, ang sigla ni Yang Kai ay mas masigla kaysa kay Shuwang. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga mata ni Bloodcrow kay Yang Kai noon at gusto pang agawin ang kanyang katawan. Si Shuwang lamang ay sapat na upang payagan siyang gumawa ng malaking hakbang pasulong sa kanyang 6th grade cultivation, kaya kung maubos din niya si Yang Kai, maaabot niya ang threshold ng 7th grade. Walang ibang makakarating sa 7th grade mula sa 6th grade sa napakabilis na paraan. Gayunpaman, iba ang Bloodcrow. Mayroon na siyang pamana ng isang 7th grade master sa simula, at lubos niyang naintindihan ang kahangalan ng Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Kahit na magkakaroon ng ilang mga kakulangan kung aakyat siya sa 7th grade sa lalong madaling panahon, walang magiging problema kung handa siyang gumugol ng ilang oras upang lutisin ang mga isyong iyon at patatagin ang kanyang paglilinang pagkatapos. Kunin mo siya, sigaw ni Bloodcrow. Agad-agad, 2 6th grade blood slaves ang nag-alis kay Shuwang at tumakbo palabas ng blood cloud bago umangkas kay Yang Kai. Ang mga blood slaves ay naglalabas ng mga ambon ng dugo habang may kakaibang kulay ng pula sa kanilang balat. Duguan ang kanilang mga mata na para silang mga parol, na medyo nakakakilabot tingnan. Tahimik na tumingin si Yang Kai sa blood slave sa kanyang kaliwa at bamantong hininga. Ang lalaking ito ay si Elder Tan Luoxing mula sa Abundance City na may parehong katayuan bilang pangduo at Gangyang Shi noong nakaraan. Gayunpaman, nagkamali siya at naging taksil sa Abundance City. Bago bumagsak ang Blood Monster Cave Heaven, tumakas siya mula sa Abundance City. Kahit papaano, natagpuan siya ng Bloodcrow Divine Monarch at inilabas siya sa lugar na iyon. Noon, nagnanasa si Tan Luoxing sa City Lord of Abundance City, si Mo Mei. Kahit na siya ay isang mapagkunwari na tao, hindi siya nakagawa ng anumang malalaking pagkakamali hanggang sa puntong nakilala niya si Yang Kai. Ngunit ngayon, siya ay nilamon ng isang ganid na aura, at walang kahit anong dahilan sa likod ng kanyang mga tingin. Halatang nagiba ang ugali niya. Sa sinabi nito, nakikilala pa rin niya si Yang Kai. Kaya naman mas matindi ang galit at pagpatay na layunin sa likod ng kanyang mga mata kaysa sa kanyang kasama. Si Pang Duo, Gangyang Shi, at ang iba pa ay nasa 5th grade pa rin, at dahil sa bilis ng kanilang cultivation, aabutin sila ng 100 hanggang 1,000 taon bago sila makapasok sa 6th grade. Sa kabilang banda, si Tan Luoxing ay nasa 6th grade na. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanyang magulo at hindi matatag na world force, naisip ni Yang Kai na hindi naabot ni Tan Luoxing ang kanyang kasalukuyang grado sa pamamagitan ng kombensyonal na paraan. May mga likas na disbentaha sa mabilis na paglaki ng paglilinang ng isang tao. Tila ito na ang katapusan ng martial law ni Tan Luoxing sa kanyang buhay, at maging ang kanyang habang buhay ay naapektuhan bilang resulta. Nahaharap sa 2 6th grade blood slaves, si Yang Kai ay nanatiling hindi kumikibo na para bang siya ay natulala. Habang umaalon ang world forces, 2 kulay dugo ang bumagsak kay Yang Kai. Pagkatapos ng bahagyang paghinto gayunpaman, ang figure sa kanan ay lumipad palayo ng kasing bilis ng pagdating niya. Habang tumatalon palabas, nagspray siya ng isang subo ng dugo at halos tuluyang nawala ang ambon ng dugo sa kanyang paligid. Sa kabilang banda, ang leeg ni Tan Luoxing ay kinurot ni Yang Kai habang siya ay mahigpit na nakahawak sa pwesto. Siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit sa sandaling ito, wala siyang lakas na labanan si Yang Kai, na para bang siya ay isang bata na hindi kailanman legal inang. Sa loob ng ulap ng dugo, biglang tumigil ang pagtawa ni Bloodcrow nang masindak ang tanawing ito. Ang mga blood slaves na dinala niya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, at kahit na hindi sila maihahambing sa mga disipulo ng Cave Heavens at Paradises tulad ni Shuwang, tiyak na mas malakas sila kaysa sa anumang bagong na-promote na 6th grade Heaven Opening Realm Master dapat. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay pinalayas habang ang isa ay nahuli. Hindi man lang nakita ng Bloodcrow kung paano kumilos si Yang Kai. Naramdaman na lang niya ang pagdagsa ng world force at lumabas na ang eksenang nasa harapan niya. Tiyak, ito ay dahil din sa hindi niya pinapansin ang sitwasyon ni Yang Kai. Itinuring niya na kahit na si Yang Kai ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, tiyak na hindi pa nagtagal mula nang makalusot sa huli. Dahil sa medyo mahinang pamana ni Yang Kai, parang isang paglalakad sa parke para hulihin siya ng kanyang blood slaves. Kaya naman hindi siya pinansin ni Bloodcrow.
Ang kailangan lang niyang gawin ay talunin si Shuwang at tamasahin ang kanyang pagkain. Gayunpaman, natigilan siya sa hindi inaasahang resulta. Kahit na siya ang nasa sitwasyon ni Yang Kai, hindi niya ito makakamit. Maaaring makapagpadala siya ng isang blood slave na lumipad palayo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang buong lakas, ngunit hindi maisip na si Yang Kai ay sabay na nahuli at nawalan ng kakayahan sa isa pa niyang blood slave. Ang 6th grade blood slaves na ito ay hindi mahinang manok sa isang kulungan na maaaring agawin ng isang tao kung gusto. Nakita pa nga ng blood crow na sinusubukang lumaban ni Tan Luoxing, ngunit sa tuwing tatangkain niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe, maaabala siya ng secret technique ni Yang Kai. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya magawang gamitin ang kanyang lakas at mukhang nakakatawa. Hindi maaaring ituring na isang Heaven Opening Realm Master ang isang taong hindi nakuha ang kapangyarihan ng kanilang miniature universe. Siya ay isang bahagyang mas malakas na cultivator. Si Yang Kai ay mukhang walang awa habang itinataas si Tan Luoxing. Hindi niya inaasahan na kapag ginamit niya ang cow punch sa isang kaaway sa unang pagkakataon, ang taong iyon ay mula sa Abundance City. Kung si Tan Luoxing ay hindi nabulag ng selos at tumakas mula sa Abundance City noon, siya ay nagtatrabaho sa ilalim ni Yang Kai ngayon, tulad ni Mo Mei at ng iba pa. Gayunpaman, ganoon din ang buhay. Kapag ang isang tao ay nakagawa ng isang pagkakamali, magiging mahirap para sa kanila na bumalik sa tamang landas. Dahil nagkamali siya ng desisyon, wala nang babalikan. Marahil ang pagkawala ng kanyang buhay sa lugar na ito ay ang pinakamagandang resulta para sa kanya. Habang umaalon ang Space Principles, pinaandar ni Yang Kai ang cow punch habang ang isang marahas na puwersa ay bumubulusok sa miniature universe ni Tan Luoxing. Martial Peak, Kabanata 4644. Ganoon din ang sasabihin ko. 3 layer ng nakikitang ripples ang kumalat mula kay Tan Luoxing. Kasunod nito, gumuho ang kanyang miniature universe habang ang kanyang figure ay naging ambon ng dugo. Pinatay siya ng ganoon lang. Noong katatapos lang ni Yang Kai sa 6th grade, nagawa na niyang talunin ang Head Mountain Lord ng Profound Yang Mountain, si Mao Zi, na nasa tuktok ng 6th grade. Simula noon, ang paglilinang ni Yang Kai ay tumaas ng malaki sa mga taon ng akumulasyon. Maging ang kapangyarihan ng Small Source World, o ng Starbounder Wise World Force, o ng Wind Spirits na napatay niya sa Astral Wind Divine Ability kamakailan, lahat sila ay nag-ambag sa napakalaking pagtaas ng kanyang pamana. Malaki ang agwat sa pagitan ng karaniwang 6th grade Heaven Opening Realm Master at ng kanyang sarili. Kung matino pa ang ulo ni Tan Luoxing, maaaring nakapagpalat siya ng ilang galaw bago matalo. Gayunpaman, isa lamang siyang blood slave na ang isip ay naligaw, nabulag ng puot at layuning pumatay. Magiging kapaki-pakinabang siya kung aapihin niya ang isang mas mahinang tao. Gayunpaman, kapag nahaharap sa isang cultivator tulad ni Yang Kai, siya ay halos walang silbi. Ang blood slave, na pinaalis ni Yang Kai kanina, ay bumalik sa sandaling iyon. Ang ambon ng dugo ay muling natipon sa paligid niya, at tila ito ay kumukulo. Bago pa man niya maabot ang kanyang kalaban, umikot ang ambon ng dugo sa isang malaking kamay at sinubukang hawakan si Yang Kai. Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang Asher Dragon Spear. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang sibat habang ang kanyang sandata ay naging hindi mabilang na mga anino. Habang ang kamay ng dugo ay bumagsak, ang mga anino ng sibat ay nagtagpo at tumagos sa dibdib ng blood slave na kababalik lang na parang isang karaniwang isda. Sa kasalukuyan, ang blood slave ay tinusok sa dulo ng sibat na hawak ni Yang Kai. Gayunpaman, ang blood slave ay hindi agad pumanaw habang siya ay umungol tulad ng isang nakakulong na hayop at nagpaputok ng isang palaso ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa kabila ng maliit na sukat nito, pinalapot ng Blood Arrow ang lahat ng kapangyarihan ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Kahit na may Universe World sa harap nito, ang arrow na ito ay maaari pa ring tumagos dito. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at umiwas, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kirot sa kanyang mukha habang ang palaso ay dumaan sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang sibat at pinasabog ang kanyang World Force bago sumabog ang itaas na bahagi ng 6th grade Heaven Opening Realm Master habang ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, na walang anumang sigla, ay naalis. Sa 3 paghinga lang, ang 2 6th grade blood slaves na ipinadala ng Blood Crow Divine Monarch ay napatay, na parang mga manok na kinatay. Ang tanawin ay nakakasindak sa Blood Crow. Noong nakilala niya si Yang Kai dati, ang huli ay isang Emperor Realm Junior lamang. Kung si Yang Kai ay walang proteksyon ng ilang makapangyarihang cultivator noong panahong iyon, wala siyang karapatang makipag-usap sa kanya.
Ngunit nang magkita silang muli sa araw na ito, naging napakabigat ng loob ni Yang Kai. Higit pa rito, ang ikinagulat at pinagdududahan ng Blood Crow ay si Yang Kai ay nasa 6th grade, hindi sa 5th grade gaya ng kanyang naaalala. Ilang dekada na lang ang lumipas, kaya walang paraan na magiging sapat ang kanyang pamana kahit gaano pa siya kabilis na kaipon ng lakas. Paano niya nakamit ang ganitong uri ng paglilinang ng walang ilang daang taon hanggang 1,000 taon ng akumulasyon? Habang ang Blood Crow ay nabigla, ang ulap ng dugo na lumalamon kay Shuwang ay umagos. Ang hindi mabilang na Blood Crows na may pulang-pula na mga mata ay biglang lumitaw at dinagsa si Yang Kai. Ngumuso si Yang Kai at gumamit ng Near Distant Horizon. Para bang ang espasyo ay na-extend ng walang hanggan, ang Blood Crows ay naging matamlay kahit gaano pa nila sinubukang sumulong. Para silang nakatayo, hindi maka-advance. Pagkatapos, yumanig ang void habang ang Blood Crows ay dinudurog sa ambon ng dugo. Gamit ang sibat sa kanyang kamay, binaril ni Yang Kai ang ambon ng dugo at itinutok ang kanyang sandata sa ulap ng dugo. Kasunod nito, pinalakas niya ang kanyang World Force, ngunit hindi niya nagawang saktan ang kanyang kaaway. Muling narinig ang nakakatakot na tawa ni Blood Crow. Iyan na lang ba ang mayroon ka, bata? Bagamat talagang makapangyarihan si Yang Kai, hindi pushover ang Blood Crow. Mayroon siyang pamana sa 7th grade, at lubos niyang naintindihan ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Walang sino man ang maaaring makapinsala sa kanya maliban kung nagpakita ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Bukod dito, talagang nakatakas siya mula sa pagtugis ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Myriad Demons Heaven sa mga nakaraang taon. Malalaman mo kung iyon lang ang mayroon ako sa lalong madaling panahon. Isang walang tibo na si Yang Kai ang nagpaikot-ikot sa kanyang palso habang ang maitim na Golden Crow True Fire ay tumalsik sa Asher Dragon Spear at nagsimulang sunugin ang ulap ng dugo. Ang ulap ng dugo ay namutla habang ito ay nag-aapoy at ang world forces ay paulit-ulit na nagsasalpukan, na naging sanhi ng pag-ikot at pag-ikot ng paligid. Ayan yun, ngumisi si Blood Crow. Habang pinipigilan ang Golden Crow True Fire, mayroon pa rin siyang lakas na hatiin ang ilang Blood Crows mula sa Blood Cloud para maglunsad ng counterattack kay Yang Kai. Ang world principle sa paligid ng Yang Kai ay nag-alunalon at nabuo sa isang hindi malalampasan na defensive layer. Ang Blood Crows ay agad na magiging ambon ng dugo pagkatapos bumagsak dito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang ambon ng dugo sa paligid ni Yang Kai ay lumapot habang nagsisimula itong magpakita ng mga palatandaan na siya ay nilalamon. Kapag nangyari iyon, mahuhulog siya sa parehong sitwasyon tulad ni Shuwang. Matapos siyang makulong sa loob nito, hindi na siya makakalabas maliban kung makakawala siya sa ambon ng dugo. Matapos ang isang tasa ng oras ng tsaa, ang figure ni Yang Kai ay bahagyang makikita. Ang Blood Crow ay tumawa. Nakuha mo. Habang nagsasalita siya, ang blood essence na naiwan ni Tan Luoxing at ang isa pang blood slave na pinatay ni Yang Kai ay tila nabuhay habang nahati ito sa dalawang daloy ng dugo at nilamon si Yang Kai. Isang hindi nababagabag na Yang Kai ang ngumisi. Nagkataon lang. Ganoon din sana ang sasabihin ko. Inindayog ang kanyang kamao, pinakawalan ni Yang Kai ang kanyang cow punch habang sinusundan niya ang mga bakas ng aura ng Blood Crow pabalik sa miniature universe ng huli. May dahilan kung bakit ang secret technique na pinangalan ng cow punch ay itinuturing na roguish ni Senior Sister Jean. Iyon ay dahil kung hindi gagamitin ng kalaban ang kanilang world force, hindi nila magagamit ang kanilang lakas sa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, kung i-activate nila ang kanilang world force, bibigyan nila ng pagkakataon si Yang Kai na i-trace ito pabalik sa kanilang miniature universe. Napakahirap para sa sino man na makitungo kay Yang Kai kapag nahaharap sa kakaibang pamamaraan. Hindi sigurado si Yang Kai kung may iba pang divine abilities at secret technique sa mundo na maaaring direktang i-target ang miniature universe ng Heaven Opening Realm Master, kahit na naniniwala siya na dahil sa malalim na pamana at pamana ng Cave Heavens at Paradises, dapat ay mayroon sila, katulad na secret techniques. Gayunpaman, iyon ay dapat na basic secret techniques ng mga dakilang puwersang iyon, at ang mga epekto ng mga ito ay hindi posibleng kasing husay ng kanyang cow punch. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang secret technique ay gumamit ng space principles upang direktang i-bypass ang lahat ng anyo ng depensa. Gayunpaman, mayroong isang kinakailangan para gumana ang secret technique. Kinailangan ni Yang Kai na matagumpay na sundan ang mga bakas ng world force ng kanyang kalaban, na magbibigay daan sa kanya na makahanap ng mga bukas sa kanilang miniature universe. Iyon ang esensya ng kanyang cow punch secret technique. Hanggat may pagkakataon si Yang Kai na mahanap ang pagbubukas sa miniature universe ng kanyang kalaban, tiyak na mahihirapan ang kabilang partido. Kanina,
ang miniature universe ni Tan Luoxing ay patuloy na inalog ng kanyang Cowpunch secret technique. Kaya naman madali siyang nakontrol ni Yang Kai sa kabila ng pagiging 6th Grade Heaven Opening Realm Master. Dahil hindi niya magawang i-activate ang kanyang World Force para lumaban, pagkatapos ay pinatay siya ni Yang Kai. Ang ugali ni Tan Luoxing ay nabaluktot habang ang kanyang mga mata ay puno ng puot at mamamatay tao na layunin, kaya ang kanyang karaniwang nakatutok at binabantayang aura ay mabilis na umindayog, na naging madali upang mahanap. Iyon ay kung paano siya agad na napasuko ni Yang Kai. Gayunpaman, kakailanganin niya ng ilang pagsisikap upang hilahin ang parehong trick sa Blood Crow. Kung tutusin, hindi madaling hanapin ang mga opening ng miniature universe ng huli. Direktang itinusok ni Yang Kai ang kanyang sibat sa ulap ng dugo, ngunit hindi niya ito nagawang saktan. Kaya, nagpa siyang magsimula ng isang paligsahan ng World Force. Tila isang hakbang na ginawa noong wala siyang ibang pagpipilian, ngunit talagang sinadya niya ito. Ang isang tasa ng oras ng tsaa ay higit pa sa sapat para masubaybayan ni Yang Kai ang Blood Crow's World Force. Sa makatuwid, habang nabubuo ang Blood Mist mula sa Blood Essence ng dalawang Blood Slaves na nilamon si Yang Kai, ang kanyang Cowpunch secret technique ay sabay-sabay na nag-activate. Ang ulap ng dugo ay nagsimula kaagad na nagpapakita ng mga palatandaan ng paghiwalay. Ang miniature universe ng Blood Crow ay bumagsak sa kaguluhan, na parabang ito ay dumanas ng isang malakas na suntok, na naging dahilan upang makaramdam siya ng pagkalito at pagkalito. Bago pa makapag-ayos ng sarili si Blood Crow, naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na umaagos sa loob ng ulap ng dugo. Habang nagtataka siya at pilit lumalaban, huli na ang lahat para sugpuin niya ito. Si Shu Wang, na ilang araw nang nakulong, ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril mula sa ulap ng dugo. Habang ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang buhok ay malayang nakaflap sa hangin. Siya ay isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master mula sa Bright King Cave Heaven, kaya ang kanyang mga sentido ay hindi kapani-paniwalang matalas at hindi pinalampas ang pagkakataong ito na makatakas. Bagamat hindi siya sigurado kung bakit biglang lumuwag ang ulap ng dugo na pumipigil sa kanya, napagtanto niyang ito na ang pagkakataon niya para pakawalan ang sarili. Dahil sa wakas ay pinalaya na siya, sa wakas ay sumabog ang lakas na naipon niya sa loob ng ilang araw. Pagtingala, nakita niya si Yang Kai na may hawak na sibat sa kanyang kamay pati na rin ang mga blood slaves na nanliligalig sa kanya nitong nakaraang buwan. May isang figure din na kumukulong mula sa ulap ng dugo, Blood Crow Divine Monarch, talagang naiinis si Shu Wang. Maraming araw na ang lumipas mula noong una siyang nakulong, at muntik na siyang mabulok ng dugo, ngunit hanggang sa sandaling ito ay sa wakas ay nakita niya ang kasumpa-sumpa na taong muling isinilang sa pamamagitan ng Pego Kupa sa katawan ng iba. Ang Blood Crow ay may hitsura ng isang mabangis na binata. Mula sa nakalap ni Shu Wang, ang binata ay di umano'y isang disipulo mula sa Great Thousand Bloodland na pinangalan ng Joey. Gayunpaman, pagkatapos ang kanyang katawan ay inookupahan ng Blood Crow, ang kanyang kaluluwa ay tiyak na nilamon din. Sa sandaling ito, ang Blood Crow ay tila nanginginig sa gulat habang nakatingin kay Yang Kai nang hindi makapaniwala. Ang kanyang maputlang mukha ay nagmungkahi din na siya ay nagdusa ng isang maliit na pagkatalo. Nang makita iyon, napagtanto ni Shu Wang na si Yang Kai ang nagligtas sa kanya. Bagamat siya ay mukhang composed, siya ay namangha sa kanyang puso. Ito ay lumabas na si Yang Kai ay hindi napatay sa Astral Wind Divine Ability. Dapat pansinin na kalahating taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita, kaya paano siya nakaligtas sa Astral Wind ng napakatagal. Maliwanag na kay Shu Wang ngayon na ang pagkawala ng Wind Spirits ay malamang na may kinalaman kay Yang Kai. Walang ibang paliwanag. Ang mas ikinagulat niya ay ang aura ni Yang Kai ay naging kapansin-pansing mas malakas kumpara sa kalahating taon na ang nakalipas. Mas makapangyarihan pa siya ngayon kaysa sa mga matandang multo sa kanyang sekta na natigil sa 6th grade sa hindi mabilang na taon. Nagkaroon si Shu Wang na tanungin si Yang Kai kung saan napunta ang lahat ng Wind Spirits, ngunit halatang hindi ito ang tamang oras para gawin iyon, kaya't marahan lang siyang tumango sa kanya bilang tanda ng pasasalamat. Anong ginawa mo? Malungkot ang ekspresyon ng Blood Crow habang may pag-aalinlangan siyang nakatingin kay Yang Kai. Kung ang kanyang miniature universe ay hindi nayanig sa sandaling iyon, na naging sanhi ng kaguluhan, hindi sana makakatakas si Shu Wang, at si Yang Kai ay nakulong din. Sa panahong iyon, hindi na siya magagapi. Bagamat aabutin siya ng mas mahabang panahon, magagawa niyang lumunin ang dalawang ito na ang sigla ay hindi kapani-paniwalang masigla. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may paraan si Yang Kai para direktang i-target ang miniature universe ng kanyang kalaban. Gusto mo bang tingnan ito ng pangalawang pagkakataon? Nakangiting tumingin si Yang Kai kay Blood Crow.
Bumuntong hininga si Blood Crow nang hindi siya sinagot habang sinimulan niyang saluhin ang kanyang utak. Tiyak na nag-iingat siya sa bagong secret technique ni Yang Kai, ngunit dahil alam na niya ito ngayon, maaari siyang mag-ingat. Pagkatapos ay naalala niya ang pagkamatay ng kanyang blood slave, si Tan Luoxing. Sa oras na iyon, naramdaman na lamang niya na gumamit si Yang Kai ng isang mahiwagang pamamaraan para supulan si Tan Luoxing at patayin siya. Ngayon, halata sa kanya na si Yang Kai ay gumamit ng parehong galaw sa kanya ngayon lang. Siya ay isang old monster na muling isinilang pagkatapos na sakupin ang katawan ng iba, ngunit dumanas pa rin siya ng pag-urong dahil sa secret technique ni Yang Kai, hindi pa banggitin ang mga blood slaves na nabulag ang kanilang mga pag-iisip ng puot at pagpatay na layunin.